Dominant Protector. Credit to the author. 5,771-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Ito ay isang galaw na ginamit ni Terence noon pa man, at halos wala na itong silbi pagkatapos niyang pumunta sa Sky Class Island. Kahit na gamitin niya ito, binago na niya ito. Ngayon na ginamit na niya ang orihinal, ibang-iba na ang kapangyarihan nito. Sa isang iglap, daan-daang doppelganger ni Terence ang lumitaw sa paligid ng villa, inatake ang lahat ng nakamaskarang men in black, kasama na si John Feng. Alam niyang 79% ang posibilidad na ilusyon lamang ang mga iyon, ngunit ang mga aura ng mga nakamaskarang men in black ay masyadong totoo. Hindi naglakas loob si Terence na maging pabaya. Kung isa sa kanila ay talagang palihim na papasok sa villa, magiging malaking problema ito. Sa lakas ni Terence, ang isang shadow clone ay sapat na para harapin ang isang lalaking nakamaskara. Ang daan-daang dagdag sa kanila ay papalibutan si John Feng at bubugbugin siya. Kahit mahina ang kapangyarihan ng martial skill na ito, napakasakit pa rin na tamaan ng ganito kalakas na atake. Agad na napuno ng luha ang mukha ni John Feng. Sino ba naman ang nagsabing kahanga-hanga ang isang walang kamatayang katawan? Masaya bang bugbugin sa ulo ng baboy, gumaling, at pagkatapos ay maging ulo ng baboy muli? Tunay ngang manipis na linya lamang ang pagitan ng pagiging kahanga-hanga at pagiging isang tanga. Naging mausisa si Terence tungkol sa kakayahan ni John Feng na makabawi, kaya nagpasya siyang subukan ito gamit ang isang kasanayang tulad ng 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan, na hindi naman ganoon kalakas. Gusto niyang makita kung ano ang limitasyon ni John Feng. Tungkol naman sa pagpatay sa kanya, hindi siya nagmamadali. Alam ni John Feng na hindi siya makakatakas kaya nagpasya siyang lumaban, ngunit ang pag-ulan ng mga kamao at binti ni Terence ay nagpawala ng pag-asa sa kanya na lumaban. Lumilipad pabalik-balik sa ere ang katawan ni John Feng, parang tumatalbog na bola. Hindi man lang siya makatayo, lalo na't hindi siya makalaban. Nawalan na ng bisa ang pantikip na aparato sa lumilipad na platito, at tuluyang winasak ng iba pang mga multo ni Terence ang mga phantom. Hindi na nila ipinagpatuloy ang pag-atake kay John Feng, bagkus ay naglaho na lamang. Boss, ang astig nitong galaw mo. Angkop na angkop ito para sa mga gwapong tulad namin, kaya boss, kailangan mo akong turuan kung paano gamitin ito mamaya. Sigaw ni Gusha habang ikinakaway ang kanyang mga kamay at paa. Gaya ng inaasahan, magaganda ang mga galaw na ginamit ng pinakagwapong lalaki sa mundo. Malamang na ang pangalawa sa pinakagwapong lalaki sa mundo, ang Worm Dragon, ay hindi bababa sa kanila. Kung tungkol sa kung ang ganitong uri ng teknik sa martial arts na may mababang lakas ay walang gaanong halaga, hindi ito isinaalang-alang ni Gusha. Ayos lang iyon basta't kaya niyang umakto ng kalmado. Sino ang may pakialam sa lakas? Kung gusto mong matuto, tingnan mong mabuti. Hindi ito mahirap na martial technique. Bahagyang ngumiti si Terence. Gamit ang lakas at paningin ni Gusha, kaya niyang makabisado ang ganitong uri ng low-level martial arts pagkatapos ng ilang sulyap. Kung nagustuhan niya ito, hayaan mo siyang matuto. Tigil. Inaamin kong talo ako. Susuko na ako. Sinamantala ni John Feng ang pagkakataong binagila ni Terence ang kanyang bilis ng pag-atake para matuto si Gusha at mabilis na sumigaw. Sa sandaling ito, naramdaman ni John Feng na ang immortal na katawang ito ay isa lamang pananaliksik na espesyal na ginawa para maging isang sako ng buhangin ng tao. Sigurado ba ang doktor na hindi siya inayos ni Terence para maging especially iya? Kahit anong tingnan ko, tila nagsabuatan sila para linlangan ang batang Panginoong ito. Ang pagpatay ni Darwin sa salamin ng doktor ay isa lamang talagang panlilinlang para saktan ang sarili, hindi ba? Gulong-gulo ang isip ni John Feng nang matapos ang kasanayan ni Terence. Bumagsak si John Feng sa lupa na duguan ang ilong at namamagang mukha, hinihingal na parang patay na aso. Tila hindi pa nasisiyahan si Gusha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Boss, isa pa, hindi ako makakita ng malinaw." Nang marinig ang malademonyong boses na ito, hindi napigilan ni John Feng ang panginginig. Mabilis na gumagaling ang kanyang mga pinsala, ngunit ang anino sa kanyang puso ay dumarami. Huwag! Huwag mong gawin yan. Senior Linford? Master Linford?
sumuko na ako, hindi mo maaaring pahirapan ang bihag. Pagmamakaawa ni Janfeng habang minumura si Terence sa kanyang puso. Medyo mahina na ang lakas ng batang Panginoong ito ngayon, pero kapag lumakas na ako, sisipain kita na parang bola buong araw. Tumingin si Terence kay Janfeng nang may bahagyang ngiti, kailan ako pumayag na tanggapin ang iyong pagsuko. Kaya, hindi kita bihag. Gusto patayin ng putang ina na ito ang batang amo. Hindi, gusto niya sanang mamatay pero hindi siya pwedeng magalit. Gustong umiyak ni Janfeng ngunit wala siyang maiyak. Patuloy siyang humiga sa lupa at nagkunwaring patay. Naaawa niyang sinabi, Senior Linford, napakalaki mong senior. May saysay pa ba ang makipagtalo sa isang junior na katulad ko? Isa pa, matagal mo na akong binubugbog, at ibinuhos mo na ang galit mo. Bakit hindi mo na lang ako tretuhin ng ganyan at pakawalin? Pwede na kitang pakawalin, pero gusto ko munang gumawa ng ilang eksperimento sa iyo. Bahagyang ngumiti si Terence habang naglalakad papunta kay Janfeng. Gulong-gulo ang puso ni Janfeng. Nakalkulan niya na kung bigla siyang aatake, masasaktan kaya niya si Terence at makakatakas. Ang resulta ay ang posibilidad ay higit sa 99%, ngunit hindi siya makakatakas, mabubugbog siya ng ilang daang beses. Dahil kutsilyo ang pag-ulos niya, at kutsilyo rin ang paghila pabalik ng ulo niya, ano pa ang saysay ng pag-ulos niya. Galit na naisip ni Janfeng, saka ngumiti ng peke at sinabing, Senior Linford, gawin mo ang gusto mo. Kung kailangan mo akong makipagtulungan, sabihin mo lang sa akin. Basta't kontento ka na, pwede mo na akong pakawalan. Boss, napakawalan talaga ng lalaking ito. Bubugbugin ko kaya siya. Pangako, hindi ko siya papatayin. Sabik na lumapit si Gusha at nagtanong habang kinukuskus ang kanyang mga kamao at pinupunasan ang kanyang mga palad. Matagal na niyang gustong bugbugin si Janfeng, at ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, paano niya ito mapampas? Kung papayag si Terence, perpekto sana kung mapapatay niya si Janfeng. Tumayo si Terence sa harap ni Janfeng at nag-isip sandali, mabuti rin yan. Gusha, kaya mo yan. Hanggat hindi mo siya papatayin, maaari mo siyang talunin kahit anong gusto mo. Ang 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan ay sapat na upang harapin ang isang normal na primary stage Mystic Ascension Cultivator, ngunit ang kakayahan ni Janfeng na magpagaling ng walang hanggan ay masyadong malakas. Hindi nagawang subukan ni Terence ang kanyang limitasyon. Ngayong gagawin na ito ni Gusha, mas maayos na siyang makakapagmasid. Sa pagtango ni Terence, labis na natuwa si Gusha. Sumugod siya kay Janfeng nang may kakaibang tawa, ang kamao nito ay lumilipad na papunta sa kanya bago pa man niya ito maabot. Bamantong hininga si Janfeng sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi nakatutok ang kamao ni Gusha sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Tila nagsasabi ng totoo si Terence nang sabihin niyang hindi niya ito papatayin. Kung ganoon, tanging pagniwi na lang ang kaya niyang tiisin. Magandang balita na buhay pa siya. Huwag mong suntukin ang mukha. Binawi ni Janfeng ang kanyang mga kamay para protektahan ang kanyang ulo at puso habang sumisigaw siya sa pagsuko. Pagkatapos ay sinimulan niyang isumpa sina Terence at Gusha sa kanyang puso. Bukod doon, kinakalkula rin ni Janfeng ang oras sa timer ng flying saucer. Mag-isa lang siyang dumating sa pagkakataong ito, kaya naghanda na siya ng daan para sa kanyang sarili. Sa loob ng halos 1 minuto, hihilahin na siya pabalik ng traksayo ng flying saucer. 5,772. Oo nga't, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kung wala ang trahedyang ito, sigurado si Janfeng na ang kanyang buhay bilang isang sako ng buhangin ay nagsisimula pa lamang. Ngayon, kailangan na lang niyang kumapit ng halos 1 minuto at makakatakas na siya. Ahoho! Ahoho! Si Janfeng ay lubos na nakikipagtulungan at sumigaw ng malakas. Siyempre, napakasakit talaga. Sa bawat pagtama ng kamao ni Gusha, natatanggal nito ang 1 piraso ng laman mula sa katawan ni Janfeng. Ang eksena ng pagtalsik ng dugo ay hindi angkop para sa mga bata sa mga pelikula. Gayunpaman, ang puso ni Janfeng ay lalong lumuluwag. Gayunpaman, ang mga pinsalang ito ay malapit ng gumaling. Hanggat hindi sumabog ang kanyang ulo at puso, kahit nabali ang kanyang mga paa at kamay, maaari pa rin itong may ugnay muli. Hindi naman ito malaking problema.
Noong una, nag-aalala si Gusia na mapatay niya si Janfeng sa isang suntok lang, kaya maingat niyang pinigilan ang kanyang lakas. Gayunpaman, unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking ito ay isang napakakwalipikadong sako ng buhangin. Mula nang dumating siya sa secular na mundo, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaginhawaan sa pambubugbog ng isang tao. Dahil dito, unti-unting nagsimulang kumawala ang kapangyarihan sa kamao ni Gusia. Hanggat naiiwasan niya ang mga nakamamatay na punto ng espada ng nyebe, hindi magiging problema kung hindi niya mapapatay si Gusia sa isang suntok lamang. Gusia, tama na. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at hinaila si Janfeng paarap sa kanya. Naiintindihan niya ang nangyayari, kailangan niyang subukan at tingnan kung paano niya malalabanan ang mabilis na kakayahang gumaling na ito. Nasa napakapasibong posisyon siya kung makakatagpo siya ng isang malaking grupo ng mga taong tulad nito sa hinaharap. Boss, bihira lang magkaroon ng ganitong klaseng sako ng buhangin na kayang tiisin. Bakit hindi mo na lang hayaang bugbugin pakita ng kaunti? Sabi ni Gusia, hindi pa rin nasiyahan. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng pagkakataon, nakangiting sabi ni Terence. Hindi binibitawan ni Terence ang base ng Central, kaya hindi kailangang mag-alala si Gusia na hindi siya magkaroon ng pagkakataong umatake. Kinakalkula ni Janfeng sa kanyang puso na mayroon pa siyang mga 30 segundong natitira. 30 segundo na lamang ang ginamit ni Gusia para suntukin siya ng malakas. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang paggaling, ngunit ang ganitong uri ng paggaling ay may kapalit. Malinaw na niyang nararamdaman na halos tuluyang naubos ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Senior Linford, kontento ka na ba ngayon? Pakakawalan mo na ba ako? Patuloy na ginamit ni Janfeng ang kanyang peking ngiti para manhid si Terence. Habang papalapit ito sa oras ng paghila, lalo siyang hindi nangangahas na maging pabaya, kung sakaling may mangyari ng hindi inaasahan. Hinawakan ni Terence ang braso ni Janfeng at dinama ang walang laman na chi sa katawan nito. Tumanggaw siya, naiintindihan ko. Kailangan pa rin ng iyong paggamot ang chi bilang supply ng enerhiya, kung hindi ay hindi mo mapapanatili ang pagkonsumong ito. Gaya ng inaasahan, natitipid ang enerhiya. Ang nawala ay mawawala. Walang posibilidad na ito ay malikha lamang ng biglaan. Sa kasong ito, ang tinatawag na immortalidad na ito ay hindi naman talaga nakakatakot. Hanggat mabilis nitong nauubos ang tunay na enerhiya sa katawan ni Janfeng, hindi niya may pagpatuloy ang kanyang self-healing. Mas naging panatag si Terence ngayong naintindihan na niya ito. Kahit na kaya pang gumawa ng ganitong uri ng mga tauhan sa labanan ng Central, basta't may sapat na lakas ang sarili niyang mga tauhan para protektahan ang kanilang mga sarili, hindi magiging problema na mapagod sila hanggang sa maubos ang kanilang chi. Gayunpaman, masyado pa rin itong pasibo. Nagpadala si Terence ng isang daloy ng 5 elemento na pumatay sa chi sa katawan ni Janfeng, gustong makita kung gaano ito kapanira. Hindi inaasahan, ang natitirang Zin Chi ni Janfeng ay tuluyang napigilan ng nakamamatay na chi ng 5 elemento. Ang mga pinsalang hindi pa lubusang gumagaling ay tumigil din sa paggaling. Si Janfeng, na ang katawan ay sinalanta ng nakamamatay na chi ng 5 elemento, ay direktang bumagsak sa lupa at patuloy na nanginag. Ang kanyang hininga ay mabilis ding nanghina. Boss, inaatake ba ng epilepsy ang lalaking ito gaya ng sinasabi ninyong mga tao? Bakit kayo ba mubula na parang alimango? Tinusok ni Gusia ang katawan ni Janfeng gamit ang dulo ng kanyang paa. Hindi niya nakita ang intensyong pumatay ni Terence na pumasok sa katawan ni Janfeng. Iniisip pa rin niya kung masyado ba siyang mabigat ang kamay ngayon. Hindi siya maaaring mamatay ng ganito. Masama kung pipigilan siya ng boss sa pakikipaglaban sa hinaharap dahil dito. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya inakalang ang layuning pumatay ng 5 elemento ay magkakaroon ng ganito kalaking limitasyon sa kakayahan ni Janfeng na magpagaling sa sarili. Kahit na kayang gawin ni Central ang isang taong kasing lakas niya sa hinaharap, hindi na siya dapat mag-alala. Sa ere, sa wakas ay nag-reset ang timer sa flying saucer. Isang sinag ng liwanag ang bumaba, binalot si Janfeng at hinaila siya pataas sa bilis na kahit si Terence ay nabigla. Nang makita niya si Janfeng na hinihila pabalik sa flying saucer ng sinag ng liwanag na kasing bilis ng kidlat, agad na sumigaw si Gusia sa takot, gustong tumakas ng batang ito. Boss, kukunin ko na ang flying saucer.
Mabilis na iniabot ni Terence ang kanyang kamay para pigilan si Gusha. Teka, hayaan mo lang siyang tumakbo. Hinayaan mo na naman siyang tumakbo. Boss, naaawa ka ba sa kanya dahil binugbog mo siya ng sobra? Naguguluhang tanong ni Gusha. Pinayagan na ni Terence si Janfeng na bumalik sa Europa, at hahayaan na naman niya itong umalis. Masyadong mabait ang puso ni boss. Nang makita ang ekspresyon ng pag-aatubili ni Gusha, ngumiti si Terence at tinapik ang balikat nito. Huwag kang mag-alala, kailangan lang natin siyang manguna. Tere na, tingnan natin ang second base sa gitna. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang lumilipad na platito na ginawa ni na Jenny at ng Supernatural Investigation Bureau ay lumaki na at na-activate ang pantikip nito upang lumutang sa ibabaw ng villa. Bukod sa bukas na hatch sa ibaba, na nagpapakita sa loob, ang iba pang bahagi ng lugar ay walang laman. Humarap si Terence kay Dustin at nagutos, Dustin, iiwan ko na sa iyo ang lugar na ito. Hanggat hindi darating si Janfeng, walang dapat magbanta sa iyo. Lolo ng Marshall, huwag kang mag-alala. Walang magiging problema kung iiwan mo ang lugar na ito sa disipulong ito. Mabilis na yumuko si Dustin at sumang-ayon. Bihira lang si Terence na magkaroon ng pakinabang para sa kanya, at masaya siya. Bagamat isa lamang itong gawain ng pag-aalaga ng bahay, sapat na ito para maging masaya siya. Boss, Tara na. Kung hindi, mawawala ng walang bakas ang lalaking yan. Pagmamakaawa ni Gusha. Ngumiti si Terence at naunang pumasok sa pinto, kasunod si Gusha. Naghihintay na si Jenny sa loob. Napangiti siya nang makita si Terence. Terence, bro, sasama ako sa'yo. Interesado ako sa teknolohiya sa base. Kung gayon, Tara na. Huwag mong hayaang makatakas ang lumilipad na platito ng Snow Sword, hindi tumutol si Terence. Kung nasa tabi niya ito, ligtas si Jenny, bukod pa sa kasama niya si Gusha. Terence, bro, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakbo. Ngumiti si Jenny ng matamis, habang kinontrol ang flying saucer para habulin. Ang lumilipad na platito ay pinapagana ng Spirit Jade, ngunit kinokontrol ito ng isang computer at isang Spiritual Sense Control Console. Bukod kay Jenny, wala nang iba pang makakapag-integrate ng teknolohiya at spiritual sense upang lumikha ng ganitong lumilipad na aparato. 5,773. Gusto sanang gumawa ng simpleng kopya ng isa pang UFO ang Supernatural Investigation Bureau, ngunit kahit magtagumpay sila, wala silang espiritual na Jade na magpapagana dito. Mabuti na lang at binigyan sila ni Jenny ng disenyo ng UFO batay sa purong teknolohiya, kaya maaaring gamitin ang nuclear power bilang kapalit. Sa usapin ng teknolohiya, pinagbuti ni Jenny ang sistema sa pamamagitan ng pagtukoy sa impormasyong nakuha mula sa central computer. Matapos ang pagiging invisible, hindi na nakita ng flying saucer ni Snow Sword Edge ang sinumang sumusunod dito. Kung nasa normal pa rin si Janfeng, maaaring mas maingat siya, ngunit pinahihirapan siya ng 5 elementong intensyong pumatay ni Terence. Hindi niya makontrol ang flying saucer hanggat hindi niya ito natatanggal. Nakalipad lamang pabalik ang flying saucer dahil sa planong pagtakas na itinakda ng sistema. Sa isang iglap, ang lumilipad na platito ni Terence ay malapit na sa lumilipad na platito ni Janfeng, at lumitaw ang pasukan sa planta ng kemikal. Kaya nagtatago sila rito, hindi ko inakalang nasa labas sila ng Starfield. Ginagamit ng Central ang dilim sa ilalim ng prinsipyo ng liwanag, talagang tuso sila. Hindi inakalang ganito kalapit ang pangalawang base sa gitna sa kanyang villa. Matatagpuan pa sana niya ang baseng ito kung mas pinalawak pa niya ang kanyang spirit sense noong siya ay nakakalusot. Terence, bro, ang tuso talaga ng mga taga-Central. Nahack ko na ang sistema nila dati, pero hindi ko matukoy ang tamang lokasyon. Lumalabas na malapit lang pala iyon. Gulat na sabi ni Jenny. Mula sa pananaw na ito, naramdaman pa nga ni Jenny na nabigo ang kanyang nakaraang panghihimasok sa network. Kahit na nakuha na niya ang lahat ng impormasyon, hindi pa rin niya matukoy ang lokasyon. Para bang walang iniwang impormasyon ang kabilang panig sa lugar na ito. Tunay ngang dalubhasa siya sa katusuhan. Nasa sabik na hinimas ni Gusha ang kanyang mga kamay. Boss, hipag Jenny, mukhang maraming tao rito. Hayaan mong bumaba ako at buksan ang daan para sa inyo ng hipag. Bago pa siya matapos, tumunog ang alarm system ng base.
Bagamat hindi nakikitang pumasok ang UFO ni Jenny, nang lumapag ito kasama ang UFO sa harap nito, may natukoy itong kakaiba. May mga nanghihimasok. Pumasok siya na may dalang flying saucer ng snow sword. Sa control room, nagbago ang mukha ni Kimi. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang eksena nang makapasok si Terence sa Central Saint Realm. Gusha, umalis ka na. Gawin mo lang ang makakaya mo para sirain ang mga pasilidad ng base na ito. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at inutusan si Gusha. Boss, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin yan. Natatawang sabi ni Gusha at agad na tumalon palabas ng nakabukas na pinto ng cabin. Dahil nalaman na siya, pilit na lang siyang pumapasok. Ang layunin ni Terence ay mahanap pa rin ang lugar na ito, at ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, hindi na mahalaga kung ano ang susunod na mangyayari. Nakatakas si Janfeng mula sa unang lumapag na flying saucer. Bagamat hindi niya nalutas ang 5 elementong killing intent sa kanyang katawan, naibalik niya ang ilan sa kanyang pisikal na lakas at tunay na chi noong panahong nasa flying saucer siya. Kaya naman, na-activate niya ang kakayahang magpagaling sa sarili at nakagalaw muli. Nang makita niya si Gusha na bumababa mula sa langit sa agresibong paraan, hindi nagsalita si Janfeng. Tumalikod siya at tumakbo papasok sa base. Natrauma na siya sa pambubugbog kanina lang. Bukod pa rito, medyo nakabawi na siya ng kaunti sa kanyang tunay na enerhiya. Hindi na siya nang ahas na harapin si Gusha. Nabigla rin si Jerwin nang marinig niya ang alarma. Ang base na ito ang naging trabaho niya sa buong buhay niya sa loob ng maraming taon. Paano nangyaring may nakapasok sa loob? Karamihan sa mga pinakamodernong sistema ng depensa at mga armas ay naka-install sa labas. Sa madaling salita, pagkatapos pumasok ang lumilipad na platito ni Terence, karamihan sa depensa ng base ay para lamang sa palabas. Ang base ay pumasok na sa espesyal na katayuan sa digmaan. Lahat ng tauhan, pumunta sa mga posisyon sa labanan. Kailangan nating lipulin ang mga nanghihimasok. Walang pakialam si Jerwin sa natulalang Kimi nang tumalon siya sa control panel at sumigaw sa communicator. Kasabay nito, inactivate niya ang sistema ng depensa ng base. Hindi pala malapag si Gusha sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa tumatakas na espada ng nyebe. Sinabi ni boss na ang lalaki ay sanay na manguna sa daan. Dahil nadala na siya rito, wala na siyang silbi. Ayos lang naman sigurong patayin siya, di ba? Umungol si Gusha habang iniisip niya ang sarili. Isang makapangyarihang tunay na enerhiya ang pinakawalan mula sa kanyang mga kamao at inatake niya ang mga pader ng base. Bago niya maabutin si Janfeng, dapat niyang sundin ang mga tagubilin ng kanyang amo at sirain ang ilan sa mga pasilidad sa gitna. Gayunpaman, ang mga pader na ito ay pawang gawa sa halwang metal at hindi kayang sirain ng dalawang simpleng suntok. Dalawang malalalim na marka at isang marahas na pagyanig lamang ang naiwan ni Gusha. Bago pa hamupa ang lindol, isang siksik na bilang ng mga bilog na nguso ang lumitaw sa dingding na gawa sa halwang metal, na naglalabas ng mga dilang apoy na halos 1 metro ang haba, na bumubuo ng isang metal storm sa landing platform. Nagulat si Gusha. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang katawan upang protektahan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan at sumugod sa pinto kung saan nakatakas si Janfeng. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tinamaan ng 2 hanggang 300 bala sa isang iglap. Mabuti na lang at ang mga bala ng high-speed machine gun na ito mula sa sekular na mundo ay hindi gaanong nagdulot ng banta sa katawan ng Flood Dragon na si Gusha. Medyo masakit ito, ngunit nagiiwan lamang ito ng mga puting betik sa kanyang katawan. Nakakalungkot na ang mga damit ni Gusha ay naging mga tunay na butas na. May mga sunog na butas sa lahat ng dako. Dahil dito, hindi na matiis ni Gusha, na mahilig sa magagandang damit at estilo. Sino ang may gawa nito? Lumabas ka rito. Pangako, hindi kita bubugbugin hanggang sa mamatay. Umungol si Gusha at inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Sinimulan niyang sirain ang lahat ng kanyang nakikita. Kung tungkol naman kina Terence at Jenny, hindi naman nag-aalala si Gusha. Sapat na ang mga bala na ito para saktan ang mga normal na tao, pero hindi ito naging problema para kina Terence at Jenny. Ang kanilang mga Yuan spirit bodies ay ganap na immune sa mga pisikal na atake. Inilagay ni Jenny ang lumilipad na platito sa kanyang malambot na baluti at ngumiti kay Terence. Terence, bro, nagpapaputok ang Central para salubungin tayo. Medyo pala kaibigan sila, pero medyo maingay.
Sa tingin ko rin ay medyo maingay. Hayaan na lang natin silang magpahinga. Bahagyang ngumiti si Terence habang nagpadala siya ng ilang kidlat patungo sa pader na gawa sa metal, sinusunog ang mga circuit at pinatahimik ang lahat ng mga machine gun. Si Gusha, na nasa unahan, ay patuloy pa ring umuungal at sumisigaw sa galit. Nasira ang kanyang imahe. Isa lamang itong hindi mapagkakasunduang puot. Ang daan-daang biohuman na ipinadala ng isang Jerwin ay parang mga langgam sa harap ni Gusha. Ang mahihinang biohuman ay nalipol sa isang lap lang. Hindi man lang nila mapigilan si Gusha. Si Terence naman ay naglakad sa likuran kasama si Jenny na parang namamasyal sa parke. Casual siyang naglabas ng mapanirang arko ng kidlat at naghagis ng 2 super alchemy bomb kapag libre siya, gamit ang kakayahang magsabog ng direksyon upang magpasabog ng bagong landas. Hindi niya tinatahak ang karaniwang ruta. 5,774. Namutla ang mukha ni Jerwin habang nakatingin sa screen. Sa katunayan, saan man dumaan si Terence at ang iba pa, nagiging itim ang mga screen. Gayunpaman, ang buong base ay dumadagandong. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na malapit na itong give-in. Habang iniisip kung gaano karaming oras at pagod ang ginugol para maitayo ang pangalawang base na ito, gusto ni Jerwin na samuka ng dugo. Ang sumpa ni Terence na ito, siya ang sumpa ng buhay niya. Kung wala si Terence, magiging maayos ang lahat para sa kanya basta't makakatagpo niya ang kanyang karibal, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Wala ring magawa si Kimi. Matapos ang napakaraming ginagawa, akala niya ay maaalis niya ang espiritu ni Terence sa pagkakataong ito. Sino ang mag-aakala na pupunta ulit si Terence sa kanyang pintuan sa huli? Ilang araw pa lang naman pala. Maaari kayang mauli-muli ang eksena ng pagsira sa sarili sa gitnang sagradong zona. Binibining Liger, bilasan na natin at umalis. Kung hindi, huli na ang lahat. Sabi ni Polong, natataranta. Minana niya ang mga alaala ng doktor, ngunit ang kanyang takot kay Terence ay hindi mas mababa kaysa kay Janfeng, lalo na matapos matroma si Kang sa bahay ni Terence. Magiging kakaiba kung hindi siya natatakot. Ngumiti ng mapait si Kimi at sinabing, aalis. Saan? Kung mawala natin ang second base, may matitirhan pa ba tayo? Ngayon, ang pangunahing focus ng Central ay nasa Skyclass Island, at walang gaanong mapagkukunan sa secular na mundo. Bukod pa rito, ang operasyon ng sinaunang maliit na mundo ay isang matinding pagkatalo, at nawalan sila ng maraming mapagkukunan. Kahit si Kimi ay hindi nakayanan ang pagkawala ng 2 magkasunod na base. Planado nga ang base no. 3, ngunit nasa yugto pa lamang ito ng konstruksyon at hindi pa magagamit. Kung tungkol naman sa mga pangkalahatang kuta sa ilalim ng sentral na kontrol, hindi nito matugunan ang mga pangangailangan sa pananaliksik ni Kimi at ng iba pa. Natahimik sina Jerwin at Polong. Kung kaya nilang patayin si Terence, hindi magiging malaking problema ang pagpapasabog ng isang buong base, pero kung kahit ang pagsabog sa gitnang sagradong zona ay hindi kayang patayin si Terence, wala ring silbi ang base 2. Higit sa lahat, kahit makapangyarihan ang sentral, palagi itong nakatago sa dilim. Kung hindi, ito ay ibuboykot ng mga institusyong siyentipiko mula sa buong mundo, at hindi ito magiging mabuti. Terence, tumigil ka. Mag-usap tayo. Marahang bamaantong hininga si Kimi. Ang tanging magagawa niya lang ay ang paggamit ng broadcast system ng base para makausap si Terence. Binibining Liger, anong ginagawa mo? Delikado si Terence, paano mo siya nagagawang harap-harapan? Dapat tayong umalis agad. Kung saan may buhay, may pag-asa. Natatarante si Polong, ayaw niyang makita si Terence rito. Sino ang makakapigil sa kanya kung sakaling sunduin siya ng lalaki? Hindi pinansin ni Kimi si Polong at inulit ang sinabi nito. Isa lamang siyang clone, kaya kung mamamatay siya, mamamatay siya. Hanggat mayroon siyang genetic data, maaari siyang ipanganak na muli anumang oras. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo para tingnan ang isang surveillance camera sa itaas niya. Hindi niya ito sinira sa pagkakataong ito, bagkus ay ngumiti siya sa camera, Miss Liger. Malapit na ba tayong magkita ulit? Noong nakaraan, napakasama ng iyong pagsira sa sarili. Huwag mong sabihin gusto mo pang sirain ang sarili mo sa pagkakataong ito. Gamit ang teknolohiya ng Central, naniwala si Terence na naririnig ni Kimi ang lahat ng sinasabi niya, kaya hindi na siya nag-abalang gumamit ng telepathy.
Tumawa si Kimi. Terence, hindi ka natatakot sa akin, di ba? Kung hindi, hindi ka matatakot na makipag-ayos sa akin. Paano kung hilingin mo muna sa nakababata mong kapatid na si Flood Dragon na huminto, kung sakaling gumuho ang lugar na ito at sabay tayong mamatay? Nagkibit balikat lang si Terence. Gaano man kalaki ang impact, wala itong kinalaman sa kanya. Isa pa, ito ang sentro ng lungsod, at walang mga sibilyan na nakatira malapit dito. Walang magiging inosenteng biktima kahit pasabugin pa niya ang lugar na ito. Tungkol naman sa sinabi ni Kimi tungkol sa hindi pakikipagnegosasyon ni Terence sa kanya, hindi niya ito pinansin. Sinusubukan niya silang hulihin sa buong daan, at ngayong ang kanyang espiritu ay nakakulong na sa buong lugar, kahit na gustuhin ni Kimi na tumakbo, hindi siya makakatakas sa lock na ito. Gusha, sirain mo na lang ang lugar na ito. Huwag mong hayaang gumuho ito. Malakas na sabi ni Terence nang may kusa, at malakas na tumugon si Gusha mula sa malayo. Pampangit ng pampangit ang ekspresyon ni Kimi, pero wala na siyang magagawa. Nailabas na ang lahat ng lakas ng labanan ng base. Hindi pa kasama si Terence, maging si Gusha mismo ay walang pagkakataong mapigilan. Sa pagkakataong ito, ang sentro ang nagsimula ng away, at sinamantala ni Terence ang pagkakataon para bugbugin siya. Hiniling niya ito, kaya sino ang masisisi niya? Natuklasan ni Terence sa kanyang espiritual na pandama na sina Kimi, Polong, at Jerwin ay walang balak na tumakas. Tila gusto talaga nilang makipagnegosasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa pinakamaikling landas, dahan-daang naglakad. Gumawa si Terence ng butas sa dingding ng control room gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, sapat lang ang laki para magkatabing maglakad ang dalawang tao. Habang bumubukas ang pinto, magkahawak kamay silang naglakad ni Jenny. Nakatayo na sa harap ng pader sina Kimi, Jerwin, at Polong. Alam nilang papasok si Terence mula rito, kaya't kalmado sila. Jerwin, ikaw na naman yan. Binalaan na kita noong nakaraan na papatayin kita kapag gumawa ka pa ng gulo, pero mukhang hindi mo naman pinansin yun. Malamig na sabi ni Terence, nagkunwaring ngayon lang niya nalaman na nandito si Jerwin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jerwin, sobrang takot din niya kay Terence. Umiling siya at ikinumpas ang kamay kay Terence, wala akong pakialam dyan. Sinusunod ko lang ang utos. Isa pa, hindi pa ako nakapunta sa bahay mo kahit minsan. Kung gusto mong makahanap ng makakasama, hanapin mo si Janfeng. Huwag kang lalapit sa akin. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit ni Jerwin si Janfeng bilang panangga ng walang pag-aalinlangan. Matagal na siyang naiinis sa arroganteng lalaking ito. Kung hindi niya ibinalik si Terence, wala sana sa ganitong kalagayan ang base. Ngumisi si Terence, nakatayo ka na rito, at sinasabi mong wala kang kinalaman dito. Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Aayusin ko ito sa iyo mamaya. Natulala si Jerwin, tina-target ba siya ni Terence ngayon? Pero malinaw na may iba pang malalaking boss dito. Siyempre, hindi niya ito pananggahasang sabihin ng malakas. Kung hindi, walang panig ang makakaligtas sa kanya. Sumanghel si Kimi at malamig na sinabi, sige, huwag na muna nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Terence, inaamin kong minamaliit kita, at si Jenny na nasa tabi mo pareho kayong malakas, at natalo ako sa pagkakataong ito, pero sa tingin mo ba ay sigurado ka na sa akin? Masyado mo akong minamaliit. 5,775. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, mas alam ko kaysa sa iyo kung minamaliit ba kita o hindi. Bahagyang ngumiti si Terence. Terence, pwede mo bang sabihin sa nakababata mong kapatid na si George Dragon na tumigil? Hindi ba't mas mabuting manahimik na lang habang nag-uusap tayo? Biglang ngumiti si Kimi ng napakagiliw, dahilan para maging hindi komportable si Terence, na nakitang parang baliw ang sarili niyang pagsira. Pakiramdam niya ay halos nasira na ni Gusha ang halos lahat ng pasilidad sa base. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence at tinawagan na lang siya pabalik. Malinaw na hindi sapat ang paglalabas ng galit ni Gusha, na nakasuot ng kumpletong baluti. Nang makita niya ang 3 pangunahing figure, tinitigan niya sila ng may labis na hindi pala kaibigang ekspresyon. Tumango si Kimi na parang walang nangyari. Mas tahimik na ngayon. Mr. Linford, halika at maupo ka.
Itinuro ang sofa sa control room, lumapit si Kimi at naunang umupo, at sa wakas ay bumalik sa dati niyang malakas na estilo. May karapatang umupo sina Jerwin at Polong kasama si Kimi, pero lagi silang mahina sa harap ni Terence. Lalo na sa ganitong sitwasyon, kung makakatakas lang sila, ayaw nilang magpakita sa harap ni Terence. Nakatayo sila sa likod ng sofa, umaasang hindi sila mapapansin ni Terence. Walang magawa si Kimi sa kanilang inaasal. Paano niya aasahan na haharapin nila si Terence sa hinaharap gamit ang kanilang mga walang kwentang mukha? Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanila ngayon. Haharapin niya sila kapag may oras siya sa hinaharap. Hinailan ni Terence ang kamay ni Jenny at umupo, kalmado ang mukha. Pwede mo nang sabihin yan ngayon, gusto mo bang humingi ng tawad sa akin o ano? Hinaplos ni Kimi ang buhok niya sa noo at sinabing may sarkastikong ngiti, humihingi ka ng tawad. Kung gayon, hindi ka ba masyadong nagpapahalaga sa sarili mo? Inaamin kong hindi kita kayang patayin, pero hindi ibig sabihin noon ay natatakot ako sa iyo. Alam mo bang immortal ako, at alam mo rin ba ang mga tao mo sa secular na mundo? Nagbago ang mukha ni Terence. Malinaw na pinagbabantaan siya ni Kimi gamit ang mga tao sa villa, at hindi niya ito mapabulaanan. Halos nawasak nga ang ikalawang base, pero tama si Kimi. Kahit patayin pa siya ulit dito ni Terence, buhay pa rin siya at masigla pagkalipas ng ilang araw, at hindi maaaring manatili na lang si Terence sa karaniwang mundo habang buhay. Kung determinado si Kimi na puntiryahin ang mga tao sa villa, wala talagang magagawa si Terence tungkol dito. Kahit iwan niya sina Gusha at Dustin para protektahan sila, imposibleng magbantay laban sa kanila. Miss Liger, pinagbabantaan mo ba ako? Tanong ni Terence nang may malamig na ngiti. Kahit na pinagbabantaan siya, hindi niya ito ipapakita. Mas magiging agresibo pa siya, kung banta man yan, subukan mo at tingnan kung lilito pa rin ang sentro sa mundong ito. Natahimik sandali si Kimi, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ipinapaalam ko lang sa iyo ang totoo. Bakit ka ba nababalisa? Ayaw nang ituloy ni Terence ang usapan, noon pa man ay may maselang balanse na ako sa iyong sentral. Sa pagkakataong ito, kakaiba ka na at gusto mo na akong patayin. Sarili mo bang ideya o ideya mo ang iyong sentral? Gusto mo bang magsimula ang isang ganap na digmaan sa akin? Nagulat si Kimi, hindi niya inaasahan na magiging ganito kadirekta si Terence. Umiling siya, mali ka. Kahit na masira ang kaluluwa mo, hindi mamamatay ang katawan mo dahil ang kaluluwa mo ay dumating dito sa pamamagitan ng isang projection, kaya kung papatayin ko ang kaluluwa mo rito, ang katawan mo sa Sky-class Island ay walang magiging problema. Sa ganoong paraan, buhay ka pa rin, at hindi mo lalabagan ang mga patakaran. Hindi na kailangang pumunta rito ang mga nakatatanda mo sa isang desperadong sitwasyon. Ikaw ang desperado at gustong isugal ang buhay mo, di ba? Kung hindi, hindi sana siya nagdulot ng ganito kalaking gulo. Malamig na sabi ni Terence. Sa wakas ay naintindihan na niya ang plano ng Central, at bihira na walang itinatago si Kimi. Tila hayagan naman siyang nakikipagnegosasyon. Hanggat hindi nawawasak ang katawan, kahit na mawala ang kanyang espiritu, iisipin pa rin ng mga matatanda ni Terence na may pagkakataon pa siyang iligtas. Naisip ni Kimi na isa itong magandang pagkakataon. At kung mamamatay si Terence, walang makakakontrol sa kanila sa Common World, Sky-class Island, o kahit sa sinaunang Martial World. Mas magiging maayos ang buhay ng Central, at mas magiging maayos ang pag-unlad nito. Ito ang tunay na layunin ni Kimi. Alam ni Terence na wala nang saysay pang pag-usapan pa ito, kaya't pinag-cruise niya ang kanyang mga binti at nagmukhang panalo. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Sabihin mo lang sa akin kung paano mo ako babayaran sa aking mga pagkatalo. Bagyang dumilim ang magandang mukha ni Kimi. Anong klaseng pagkalugi ang mararanasan mo? Ang ating center ang nawalan, ha? 2 base ang nawasak, at kinuha mo pa ang 2 sa ating may kakayahang tao. Terence, Ginoong Linford. Sana ay maintindihan mo na hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran ngayon, kundi ang makipagnegosasyon sa iyo ng patas. Ipinapangako ko na hindi ako magkukusa na atakihin ka at ang mga taong nakapaligid sa iyo sa hinaharap, at dito matatapos ang bagay na ito. Ano sa palagay mo?
Alam ni Kimi na hindi titigil si Terence hanggat hindi siya nagbibigay ng kapalit, ngunit hindi niya basta-basta maibubunyag ang kanyang conclusion sa isang negosasyong tulad nito. Napagpasyahan niyang ilabas muna ang argumentong ito upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Terence. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Malamig na tumawa si Terence sa kasinungalingan mo. Kung ganoon nga, bakit ko pa sasayangin ang oras ko sa pakikipagnegosasyon sa'yo? Sa madaling salita, ipakita mo sa akin ang sinseridad mo, o titigil na tayo rito. Kalmadong ngumiti si Kimi at sinabing, anong klaseng sinseridad ang gusto mong ipakita ko sa iyo? Halos lahat ng dalawang batayan ay siyang trumpo ko. Mas alam mo ang kasalukuyang sitwasyon kaysa sa akin. Kahit gusto pa kitang harapin ulit, hindi ko magawa. Ano ba ang inaalala mo? Hindi nagsalita si Terence at malamig na tiningnan lang si Kimi. Walang saysay ang magsalita ng kalokohan ng ganito. Kung gusto lang magsinungaling ng babaeng ito, kailangan niyang pag-isipan kung dapat ba niyang putulin ang lahat ng paraan ng pag-atres at alisin ang mga ito kahit ano pa ang maging pagkatalo, at pagkatapos ay lipulin ang natitirang puwersa ng Central. Kung tungkol naman sa mga tao sa Villa, hindi na sila maaaring manatili sa karaniwang mundo. Kinailangang isuko ni na Jacob, Celestino, at ng iba pa ang lahat at lumipat sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Dahil sa reputasyon at kapangyarihan ni Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, maaari silang maging ligtas. Pero hindi iyon gagawin ni Terence maliban na lang kung wala na siyang ibang pagpipilian. Nakita ni Kimi na hindi nagsalita si Terence at nagpatuloy pagkatapos mag-isip, Mr. Linford, alam kong hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Paano kung ganito, gumawa tayo ng kasunduan sa loob ng 1 taon? Sa panahong ito, hindi natin maaaring atakihin ang isa't isa. Ano sa tingin mo kung ano ang gagawin pagkatapos ng 1 taon? Maaari natin itong pag-usapan muli. Ano sa tingin mo? 5,776. Sinabi niyang hindi niya aatakihin si Terence o ang mga taong nakapaligid sa kanya nang walang takdang oras. Hindi ito pinaniwalaan ni Terence, at maging siya mismo ay hindi rin naniwala. Ang limitasyon ng 1 taon ay talagang nagpakumbinsi sa kanyang mga salita. Tutal, malaking pagkalugi ang naranasan ni Central sa pagkakataong ito. Ang 1 taon ng pahinga at paggaling ay maaaring hindi sapat para makabawi. Wala ring magawa si Terence kung mabunot niya ang Central ng 1 suntok lang, papatayin niya silang lahat ng walang pag-aalinlangan, pero hindi mapapatay ang mga taong ito. Hindi siya makakabalik sa Sky-class Island ng walang kapayapaan sa mundo ng mga mortal. Katanggap-tanggap ang resulta na masaktan si Zong ngayon at mapangako sa kanila na hindi lalabanan ang mga tao ni Terence ng ilang panahon. Panahon na. Hindi lang ito kailangan ni Central, kundi kailangan din niya ito ng husto. Nag-iisip pa rin si Terence nang magsalita muli si Kimi, Mr. Linford, malamang na masasalubong mo ako pagbalik mo sa Sky-class Island. Alam kong marami kang negosyo at malalapit na kaibigan doon, kaya kung hindi tayo mamumuhay ng mapayapa, mas makabubuti kung maaari kang magpakita sa maraming lugar ng sabay-sabay tulad ko. Alam mo naman na maraming uri ng natural na sakuna sa lahat ng dako, at malamang na hindi mo kayang iligtas ang lahat ng mag-isa, hindi ba? Nasabi ko na yan dati. Huwag mo akong takutin. Walang silbi yan laban sa akin. Mahinahong sabi ni Terence, ngunit nanigas ang kanyang puso. May teknik sa pag-clone si Kimi para lumikha ng clone, ngunit isa lang ang meron siya. Kung bigla siyang atakihin ng Central Chamber of Commerce sa Sky-class Island, magiging napakalaki ng pinsalang ay dudulot nito. Kung hindi dahil sa mga matatanda sa likod ni Terence, ang lakas ng Central sa yugtong ito ay hindi kayang hawakan ni Terence ng mag-isa. Mr. Linford, mabuti na lang at hindi mo ako pinagbabantaan. Paano ako maglalakas loob na takutin ka? Nakangiting sabi ni Kimi. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang pahayag lamang ng katotohanan. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, pinahina ni Kimi ang kanyang tono at sinabing, kahit ano paman, talo na tayo sa pagkakataong ito. Ang impormasyong kinopya mo mula sa sistema ng second base ay maituturing na kabayaran para sa iyo. Hindi ko na ito hihingin pabalik sa iyo. Hehe. Ang bait mo. Ang gamitin mo ang isang bagay na pag-aari na natin bilang kabayaran, napakasinsero mo talaga.
Napatawa si Terence kay Kimi at sinabing, dahil alam mong natalo ka na sa pagkakataong ito at ikaw ang nagkusa na sumuko, kung hindi ka kukuha ng ilang praktikal na benepisyo, naniniwala ka bang sasabogan ko lang ang buong lugar na ito? Halos nawasak na ang mga pasilidad ng Base 2, pero naroon pa rin ang kabuoang istruktura. 30–40% lamang ito ng kabuoang pinsala, at kung talagang pasabugan ni Terence ang lugar na ito, talagang mawawala ng malaking pera ang Central. Natahimik sandali si Kimi bago nagtanong, ano ang kailangan mo? Ito lang ang mga bagay na nandito, mayroon ka bang anumang interesado? Napakamot ng ulo si Terence. Oo, ganito na ang lugar na ito, may natitira pa bang mahalagang bagay? Casual niya lang itong sinasabi, iniisip na mawawala kung hindi siya hihingi ng ilang benepisyo, ngunit kung talagang hihingi siya, hindi niya alam kung anong mga kondisyon ang hihingin. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay para sa Central ay ang teknolohiya, ngunit lahat ng datos sa Base 2 ay kinopya ni Jenny. Hindi niya inaasahan na magbabayad ang Central ng 10 bilyong dolyar o kung ano paman. Wala itong kahulugan para kay Terence. Si Jenny, na tahimik lang sa buong oras, ay biglang nagsalita, Terence bro, may nakita akong record sa kanilang mga record, na nagsasabing ang sentro ay nakahanap ng isang wormhole tunnel na konektado sa Sky-class island. Matapos gamitin ang teknolohiya para mapabuti ito, maaari silang magpadala ng mga bagay sa pagitan ng isa't isa, ngunit walang detalyadong impormasyon dito. Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Noon, nakabili siya ng karapatang maghatid ng sulat sa isang subasta at nakatanggap ng tugon mula sa sekular na mundo. Ang Central na Chamber of Commerce sa Sky-class Island ay patuloy ding nagbebenta ng teknolohiya mula sa sekular na mundo, at lahat ng ito ay malamang dahil sa wormhole tunnel na ito. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa rito? Hindi mapigilan ni Terence ang matuwa. Hindi dapat peke ang bagay na ito, di ba? Tama, pag-amin ni Kimi. Napakaraming bagay mula sa sekular na mundo sa Sky-class Island. Sigurado akong nahulaan nyo na lahat. Pero imposibleng sakupin ninyo ang wormhole tunnel na ito. Ngumiti si Jenny. Alam kong hindi mo hahayaang sakupin natin ang tunnel na ito ng wormhole, pero hindi dapat maging problema ang buksan ang locus yung ito at hayaan tayong lumahok sa pananaliksik sa wormhole, di ba? Alam mo naman na maaari akong bumalik sa Sky-class Island anumang oras, at maaari akong mag-project pabalik sa mundo ng mga mortal anumang oras. Dahil alam ko na ang tungkol sa pagkakaroon ng wormhole na ito, sa tingin mo ba ay mahahanap ko ang lokasyon nito? Tumigil si Kimi, naalala na biro lang ang banta niya. Kahit hindi mag-alala si Central tungkol sa pag-atake sa mga tao ni Terence, dahil nandyan ang henyong si Jenny, baka hindi sila makakuha ng kalamangan. Lalo na't pabalik-balik ang kanilang Yuan Shen, tila mas madali ito kaysa sa pakikipag-ugnayan niya sa Sky-class Island. Kung talagang aatake sila, tuluyan silang mapipigilan ni Jenny pagdating sa tiyempo. Sa totoo lang, ang pananaliksik sa landas ng wormhole ay nasa unang yugto pa lamang. Kung makakalahok si Jenny sa pananaliksik, maaaring mas mabilis ang pag-unlad na hindi naman masamang bagay para sa sentro. Naiintindihan ko, pero hindi ako makapagdesisyon. Kailangan ko itong pag-usapan sa tunay kong katawan sa Sky-class Island. Kung maaari, automatiko kaming magkakaroon ng pansamantalang tigil putukan sa loob ng 1 taon. Ano sa palagay mo? Sandali lamang nag-atubili si Kimi bago sumagot. Hindi siya agad sumang-ayon, ngunit inakala ni Terence na nasa kalagitnaan na siya ng tagumpay. Kung ganoon, babalik muna kami ngayon. Sabihin mo sa amin kapag may balita ka na. Tumayo si Terence at aalis na sana kasama sina Jenny at Gusha. Natigilan si Terence nang makita niya sina Jerwin at Polong na nakayuko sa likod ng sofa. Jerwin, tandaan mo ang mga sinabi ko at magpakabait ka, kung hindi ay hindi ka nasuswertehin sa susunod. At saka, Polong, tigilan mo na ang panggagaya sa hanggal mong kapatid. Hindi ka mamamatay kung hindi mo gagawin yan, naiintindihan mo. Kung hindi lang dahil sa hindi pa niya kayang bawiin ang Central at kailangan niyang magpahinga ng 1 taon, hindi pa palalayain ni Terence ang mga taong ito ngayon, kasama na si Janpeng na nagtatago sa isang sulok na silid.
Pero sa pangkalahatan, walang nawala kay Terence sa dalawang pagkakataong ito, at sa halip ay nakakuha siya ng maraming benepisyo, kaya hindi mahalaga kung palayain niya muna sila sa ngayon. Nakakainis talaga ang walang katapusang pagkabuhay muli ng baliw na babaeng ito, si Kimi. Naisip ni Terence kung mapapaisip ba niya si Jenny ng paraan para masira ang paraan pag-clone at muling pagkabuhay ng Central. Kung hindi, wala nang katapusan ito. 5,777. Bago siya umalis, palihim na nag-iwan si Terence ng marka ng espirito kay Kimi at sa iba pa. Hanggat nasa secular pa rin sila, malalaman niya ang kanilang lokasyon. Sa ganitong paraan, kahit palayain niya sila ngayon, madali pa rin silang mahahanap sa hinaharap. Sayang at nakalimutan niyang mag-iwan ng marka ng espirito kay Janfeng pero hindi nabanta ang lalaking ito. Ayaw na ni Terence na abalahin pa siya palabas. Pag-iisipan niya na lang sa susunod. Pagkalabas ng control room, gumawa si Terence ng malaking butas sa pinakamataas na palapag at tumalon kasama ang dalawa. Sa kalagitnaan ng himpapawid, binitawan ni Jenny ang lumilipad na platito, at sa isang iglap ay nawala ang tatlo. Pagbalik nila sa villa, inanunsyo nila na inamin na ng Central ang kanilang pagkatalo. Natural na tuwang-tuwa ang lahat. Bagamat hindi nila tuluyang nawasak ang Central, kailangan ng isang simpleng pagdiriwang para sa ganitong tagumpay. Dinala ni Brother Darwin si Dustin kay Terence at yumuko ng may paggalang, "Boss Terence, ang galing mo. Naasikaso mo ang dalawang base ng sabay-sabay. Dapat alam na nila ang kanilang lugar ngayon. Halika, maupo kayo at mag-usap." Hiyaya ni Terence sa dalawa na umupo, iniisip din niya kung ano ang gagawin sa kanila. "Salamat, boss, senior grand uncle." "Sige." Sagot ng dalawa bago umupo sa tabi ni Terence. Tuwang-tuwa si Dustin ngayon. Nang marinig niya ang balitang sumuko na ang Central, pakiramdam niya ay masyado siyang matalino. Mas mainam ang pagiging disipulo ni Terence kaysa sa pagiging isang lab rat sa Central. Hindi ito maintindihan ng gago na si Janfeng, at binugbog siya na parang patay na aso. May kahulugan ba iyon? Dati akala niya ay napakalakas ng Central, pero ngayon, pakiramdam ni Dustin ay mas malakas pa si Terence. Kaya pa niyang pabagsakin si Central. Masyado siyang malakas. Tiningnan ni Terence ang dalawa at mahinang nagtanong, "Darwin, Dustin, ano ang mga plano ninyo para sa hinaharap?" Kumurap ang dalawa, naalala na hindi talaga sila kayang panatilihin ni Terence sa tabi niya. Sanay na si Brother Darwin sa pagiging isang undercover sa Central. Ngayong bigla na lang niyang nalinis ang kanyang pangalan, hindi na niya talaga alam kung saan siya pupunta o kung ano ang maaari niyang gawin. Nasa katulad na sitwasyon si Dustin. Maaari siyang bumalik sa sekta ng berdeng ulap sa Beidao, ngunit naroon pa rin si Trevor. Wala nang gaanong puwang para umunlad siya kung babalik siya. Lalo na kapag naisip niya kung paano niya haharapin ang mapagpanggap na mukha ni Trevor buong araw pagkatapos niyang bumalik, gaano kaya kasama ang kanyang kalooban. "Boss Terence, plano ko sanang manatili sa tabi mo at pagsilbihan ka, pero nabalitaan kong hindi ka maaaring magsama ng kahit sino sa Sky-class Island, kaya hindi ko alam ang gagawin ko." Matagal na nag-isip si Brother Darwin at tanging mapait na ngiti lang ang nasabi niya. Ang kanyang pinagmulan ay nasa gitna. Ngayong pinagtaksilan niya ang gitna, lahat ng nangyari noon ay wala nang kinalaman sa kanya. Sa pag-iisip ng mabuti, medyo naliligaw siya. Tumanggaw si Terence, walang imek. Hindi pa niya alam ang gagawin kay Darwin bro, at kung hindi talaga magiging maayos ang lahat, hahayaan na lang niya sina Jacob at ang iba pa na dalhin si Darwin bro sa mundo ng negosyo. Dadalhin niya ito sa Sky-class Island kung may pagkakataon siya sa hinaharap. Tumingin si Dustin kay Terence at maingat na sinabi, "Lolo Tito Mayor, ayaw ko nang bumalik sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban." Nasa gitna pa rin si Janfeng. Kung babalik ka sa Sky-class Island, tiyak na may makakalaban sa kanya sa secular na mundo, kung sakaling tambangan niya tayo. Sa katunayan, pakiramdam ni Dustin ay mas malaya siya sa secular na mundo, ngunit gusto niyang magpasikat sa harap ni Terence, kaya sinadya niyang banggitin si Janfeng. "Napakamaalalahanin mo." Ngumiti si Terence. Kailangan niya talaga ng makakasama sa common world kung babalik siya sa Sky-class Island.
Gusto niyang manatili si Gusha, pero iminungkahi ito ni Dustin, kaya maganda naman iyon. Gayunpaman, nagawa ni Gusha na supalin si Janpeng, ngunit maaaring hindi ito magawa ni Dustin. Kung si Dustin lang ang matitira, kailangang humanap si Terence ng paraan para mapalakas ang kanyang lakas. Kung tungkol naman sa kung pupunta ba si Gusha sa Sky Class Island, pag-iisipan niya ito pagdating ng panahon. Dahil gusto mong manatili at tulungan akong protektahan ang mga tao rito, hindi kita aapihin. Bukod sa paraan ng paglilinang at teknik sa pakikipaglaban ng sekta ng asul na ulap sa North Island, bibigyan din kita ng detalyadong paliwanag tungkol sa teknik sa pakikipaglaban ng sekta ng espada ng Niebe. Kapag nakaharap mo si Janpeng, hindi ka mawawala ng gana. Bukod sa suporta ng martial arts, iniisip din ni Terence kung kaya ni Jenny na i-update ang automatikong alchemy device. Kung magagamit ni Dustin ang mga core ng mga halimaw sa dagat upang pinuhin ang mga elixir, mas tataas pa ang kanyang lakas. Hanggat makukuha ni Jenny ang pogen ni Terence para gumawa ng mga tableta para sa panloob na core ng halimaw sa dagat, ang panloob na core ng halimaw sa entablado ng profound sa kanyang Jade Space ay maaaring gawing isang mystic supporting pill na maaaring gamitin upang mapataas ang lakas ni Dustin. Pagkatapos bumalik sa isla na may Sky Class, hahayaan niyang pumunta si Gusha sa dagat para manghuli ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng profound. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng mga pangunahing sangkap para sa Zuan Cultivation Pill. Salamat sa iyong gabay, nakatatandang lolo. Hindi alam ni Dustin na gusto pa rin siyang gawin ni Terence na mystic supporting pill, ngunit ang pagpayag na manatili siya sa secular na mundo ay labis na nagpasaya sa kanya. Dahil sa kahinaan ng martial arts ng Snow Sword Sect, hindi na magiging ganoon katikot si Janpeng pagkatapos ng nakatarget na pagsasanay. Lalo na pagkatapos siyang bigyan ni Terence ng mga follow-up skills ng Percival Sect, tiyak na makakarating sa susunod na antas ang kanyang lakas. Maglinang kang mabuti, hindi kita aapihin. Mahinang tumango si Terence bago bumaling kay Darwin. Darwin, hindi ko pa naiisip ang mga plano mo. Tingnan natin. Kung mayroon kang anumang ideya, maaari mong sabihin sa akin anumang oras. Aayusin ko ang lahat para sa iyo kung kaya ko. Naiintindihan ko. Salamat, boss. Mabilis na ngumiti si Brother Darwin at nagpasalamat. Pagkatapos, mataktikan niyang hinayla si Dustin patayo at umalis. Napakaraming tao ang gustong makipag-usap kay Terence, at sapat na iyon para makausap nila ito ng ilang sandali. Hindi na nila kayang patuloy na palitan si Terence, kaya naman kinamumuhian sila ng mga tao. Gaya ng inaasahan, lumapit agad sina Brian at Drake pagkaalis ng kapatid na si Darwin at si Dustin, handang makipag-usap kay Terence. Pagkalipas ng isang araw, kinontak ni Kimi si Terence, at sinabing pumayag ang Sky Class Island na ibahagi sa kanila ang lokasyon ng wormhole, at maaari silang makipagtulungan kay Jenny upang itayo ang wormhole. Kailangan nilang pag-usapan ang mga detalye. Masayang sumang-ayon si Terence at sinabihan si Jenny na umalis na pagkatapos ay upgrade ang kanyang automatic furnace. Tumakbo palapit si Gusha at ngumiti, "Boss, bubugbugin mo na naman ba yung mga nasa Central?" Terena, nakalimutan kong hilingin sa kanila na bayaran ang mga damit ko noong nakaraan. Kailangan ko silang makausap ng maayos ngayon. 5,778. Naaalala pa rin ng lalaking ito ang mga damit niyang butas-butas dahil sa mga machine gun, pero hindi niya namalayan na muntik na niyang give ng buong second base ng Central. Wala man lang lugar para umiyak sina Kimi at isang Jerwin. Gusto rin ni Dustin na sumama sa kanila. Gusto niyang hayaan si Janpeng na tingnan ito. Pagkatapos niyang umalis sa sentro, mas maayos ang buhay niya kaysa noong nasa sentro pa siya. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Hindi tayo mag-aaway ngayon. Hindi nyo kailangang sumama. Sasama ako kay Jenny. May naalala si Terence at humarap sa kapatid na si Darwin, "Darwin, sumama ka sa akin. Baka makatulong ka." Nagulat si Brother Darwin. Dali-dali siyang lumapit at sinabing, "Sige, boss." Tungkol naman sa alok ni Terence na tumulong, wala talagang maisip si Darwin na maitutulong niya. Gagamitin ba niya ang pagkakakilanlan niya bilang isang especially iya para inisin sina Kimi at ang iba pa?
Kung gayon, ang pagsama kay Dustin ay tila may parehong epekto, tama ba? Naguluhan siya, pero hindi nagtanong si Darwin. Sinunod niya lang ang sinabi ni Terence. Noong nasa gitnang banal na rehiyon siya, sumumpa siya sa puso niya na ibibigay pa niya ang buhay niya para sa kanyang amo. Sumakay silang tatlo sa flying saucer at mabilis na lumipad sa itaas ng pangalawang base sa gitna. Sira lang ang panloob na kagamitan ni Gusha, kaya tila walang gaanong pinsala sa labas. Bukod sa malaking skylight na binuksan ni Terence nang umalis siya, ang pabrika ng kemikal ay nasa orihinal pa ring estado nito. Sinuri muna ni Terence ang buong base gamit ang kanyang spirit sense. Naroon si Kimi at ang iba pa, pati si Janpeng ay nasa gilid. Halos hindi gumagana ang depensa ng base, at wala ng ibang mga pananambang. Tila wala talagang anumang plano ang Central. Matapos masigurong ligtas, tumalon pababa mula sa skylight sina Jenny at Darwin, at lumingon sa lugar kung saan sila huling nagkita. Sa pagkakataong ito, si Kimi pa rin ang nakaupo sa sofa ng mag-isa. Sina Jerwin, Polong, at Janpeng ay nakatayo sa likuran niya. Nang makita nilang pumasok si Terence, maliban kay Kimi, silang tatlo ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi tumayo si Kimi para salubungin si Terence, at ayaw niyang sayangin ang oras sa pagbati rito. Habang naglalakad siya lampas kay Janpeng, minarkahan siya ni Terence ng marka ng espirito bago hinaila paupo si Jenny. Matapos senadoryasan si Darwin na maupo, dumiretso si Terence sa punto, Miss Liger, maaari na nating simulan ang talakayan ngayon. Nagtataka pa rin si Kimi tungkol sa pagbisita ng kapatid na si Darwin. Hindi niya alam kung bakit siya dinala rito ni Terence, pero wala siyang pakialam sa isang traidor. Sinulyapan lang niya ito at hindi pinansin. Nagbigay siya ng 2 dokumento kay Terence, ito ang kasunduan. Nakasaad dito na titigil ang digmaan sa loob ng 1 taon, at bubuksan ang tunnel ng wormhole para sa iyong pananaliksik at paggamit. Kung walang problema, maaari mo itong pirmahan. Tumawa si Terence habang kinukuha ito at binubuklat. Sa tingin mo ba negosyo ito? Ano ang saysay ng pagpirma sa isang kasunduan? Sa palagay ko ay walang magiging kapangyarihan sa iyo ang ganitong bagay. Kasabay nito, ang bagay na ito ay walang epekto kay Terence. Hindi lamang ito isang piraso ng papel ang maaaring magpahinto sa kanila sa pakikipaglaban, kundi ang pagkakaiba sa lakas at kanilang mga alalahanin. Ang 1 taon ng tigil putukan ng panahon kung kailan kinalkula ng sekular na mundo na maaari nilang mabawi ang kanilang lakas, at ito rin ang panahon kung kailan tinansya ni Terence na madaragdagan niya ang kanyang lakas at makakahanap ng paraan upang harapin ang sentral. Parehong panig ang may parehong intensyon, kaya naman sumang-ayon sila sa isang tigil putukan. Hindi nagduda si Terence na kung may mangyari kay Central noong nakaraang taon, o kung ang kanyang lakas ay lumakas ng malaki, o kung mayroong anumang kanais-nais na pag-unlad sa komprontasyon sa mga nakatatanda ni Terence, ang kasunduang ito ay masisira at itatapon sa basurahan. Sumanghel si Kimi. Kami ang mas binibigyang pansin ang diwa ng kontrata. Normal lang sa amin ang pumirma ng kasunduan. Pupunitin mo ba ito bago pa man kayo magkasundo? Bahagyang ngumiti si Terence. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang baliw, isa rin siyang walang hiyang baliw. Bawat salitang sinasabi niya ay dapat marinig ng pabaligtad. Gayunpaman, hindi pinagdudahan ni Terence ang 1 taong kasunduang ito. Hanggat hindi biglang dagdagan ng Central ang kanilang lakas, pananatilihin nila ang kasunduang ito. Kahit na hindi ito tumagal ng 1 taon, tatagal ito ng hindi bababa sa 10 buwan. Napakatamad ko para makipag-usap sa'yo ng walang kwentang bagay. Dahil mahilig kang pumirma ng kasunduan, pirmahan mo na. Ilang beses pa itong binasa ni Terence, pero hindi siya masyadong sigurado sa nilalaman ng kasunduan, kaya iniabot niya ito kay Jenny. Nang unang lumitaw si Jenny bilang si Jasmine Lane, siya ang pinuno ng grupo ni Lane at ang diyosa ng mundo ng negosyo. Hindi pagmamalabos na sabihin na siya ay labis na kwalipikado para makakita ng ganitong kasunduan. Sa totoo lang, talagang hinangaan ni Terence si Jenny. Mapanegosyo man, pananaliksik, o paglilinang, maaari siyang maging isa sa mga nangungunang tao sa maliit na grupo. Mahirap makahanap ng isang henyo kahit sa loob ng 1,000 taon.
Kinuha ni Jenny ang dokumento at binuklat ito ng casual, ang kanyang mga galaw ay katulad ng kay Terence. Sinulyapan niya ang bawat pahina, at sa loob ng 10 segundo, natapos niya ito. Ang mga taong hindi pamilyar sa kanya ay iisipin na binubuklat lang niya ito, ngunit tanging ang mga nakasalamuhan na ni Jingan noon ang makakaintindi na hindi siya makakaligtaan ng kahit isang salita sa ganitong sitwasyon. Wala naman masyadong, pero may isang bagay dito. Maaari ba naming pahirapan si Miss Liger na ipaliwanag ito sa amin? Binaliktad ni Jenny ang dokumento sa gitna at itinuro ang isang linya ng maliliit na salita. Sinulyapan din ito ni Terence, ngunit wala siyang nakitang mali. Dahil itinuro ito ni Jenny, malamang may mali. Kalmado ang ekspresyon ni Kimi habang nakatingin sa lugar na itinuturo ni Jenny. Tumango siya at sinabing, pasensya na. Malamang natalo ng mga tauhan ko ang maling numero. Gagawa ako ng bagong set para sa iyo. May notebook sa tabi niya, kaya kinuha niya ito at nag-type ng ilang beses sa keyboard. Sinimulan ng i-print ng printer sa sulok ang kasunduan. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Nakahanda na ang lahat. Kung hindi napansin ni Jenny ang problema, bahala na. Kahit na napansin niya, maaari niya itong i-print muli agad. Ang pinakabihira ay ang pag-arte ni Kimi na parang walang nangyari. Wala nang mas makapal pa sa kanya. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Terence sa kasunduan noong una pa lang, at hindi na niya man lang tinanong kung anong mga problema ang natuklasan ni Jenny. Basta't babaguhin niya ito, ayos lang. Ang bagong kasunduan ay ginawa pa rin sa 2 kopya. Bilang isa na may pinakamababang katayuan, ang tanging magagawa ni Jianfeng na may nyebe ay pumunta, ayusin sila, at dalhin sila rito. Kung susunod si Dustin, magiging lubhang kawili-wili ang eksenang ito. 5,779. Muling tiningnan ito ni Jenny at wala siyang nakitang anumang nakatagong problema. Alam niyang walang pakialam si Terence, pero dahil pipirmahan na nila ito, wala siyang maiiwan. Walang problema, pero ito ang mga kondisyong iminungkahi mo. Wala pa kaming sinasabi. Tuluyan nang naintindihan ni Jenny ang kalagayan ni Jasmine. Mahinahon niyang ibinahagi ang kasunduan at nagsimulang makipagnegosasyon. Tumango si Kimi nang walang pag-aalinlangan, kaya mo nang sabihin yan, sige lang. Humarap si Jenny kay Terence. Sinusubukan lang nitong maghanda ng entablado para kay Terence. Sa huli, si Terence ang magdedesisyon kung ano ang sasabihin. Pinag-isipan na ito ni Terence bago pumunta rito, kaya buong kumpiyansa niyang sinabi, isa lang ang hiling ko. Bukod sa magkasanib na pagpapaunlad ng daanan ng wormhole, gusto ko ring maglagay ng tagapagsalita rito. Siya ang magiging direktor ng inyong sentro. Kilala mo ang taong ito, si Darwin. Sandali na tumigil ang kapatid na si Darwin, ngunit hindi niya maaaring kontrahin ang desisyon ni Terence. Tinanggap niya ang misyon ng walang anumang problema, at hindi pinansin ang mga kahirapan at panganib. Hindi napigilan ni Jerwin na magtanong, Terence, ako ang pangkalahatang commander ng Central, ano ang punto mo na ginawa mo akong direktor? Balak ng direktor na bantayan kayong lahat, lalo na ikaw, ang pangkalahatang commander. Gusto kong malaman palagi kung gagawa ka ulit ng gulo. Bakit? May opinyon ka ba? Tanong ni Terence habang malamig na nakatitig kay Jerwin, hindi may kakaila ang tono ng boses. Wala akong pagtutol. Labis na nadismaya si Jerwin, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano sa harap ni Terence. Alam niyang alam ng isang matalinong tao kung kailan dapat umatras, lalo na kay Terence. Palagi siyang pinapakalma ni Terence ng ganoon. Hindi rin nakapagsalita si Kimi. Ginamit ni Terence ang dahilan ng pag-uusap at pagpapahinto sa digmaan para maibalik ang especially iya, ang kapatid na si Darwin. Isa itong henyong ideya. Walang problema. Kung gusto mong maging tagapagsalita at direktor, ayos lang. Pero hindi ka ba natatakot na baka mapatay ko siya anumang oras? Agad na pagsang-ayon ni Kimi. Hindi naman problema para sa kanya ang magpapasok ng isang especially iya. Siguro magagamit niya ito sa hinaharap. Sa kabilang banda, si Kuya Darwin ay medyo matapang. Nagtaksil siya kay Central at nang ahas pa ring bumalik sa ganitong katanyag na paraan. Hindi niya talaga alam kung paano isinulat ang salitang kamatayan.
Nagkibit balikat si Terence, hindi talaga nag-abala, hindi mahalaga, pwede mo akong patayin kung gusto mo, pero kahit bumalik ako sa Sky Class Island, pwede akong bumalik sa mundo ng mga mortal anumang oras. Limitado ang essence spirit projections ng ibang tao, pero ako hindi. Gaya ng nakikita mo, matagal nang nagpo-project ang primordial spirit ko nang walang anumang problema, kaya walang magiging problema sa paulit-ulit na pagpo-project. Nakangiting tumingin si Jenny kay Kimi. Halata na kaya niyang i-project ang kanyang primordial spirit anumang oras, at kung nasa paligid siya, mas madali para sa mga tao sa Sky Class Island na i-project ang kanilang mga primordial spirit. Kung maglalakas loob si Kimi na hawakan ang kapatid na si Darwin, handa siyang maghiganti. Siyempre, si Darwin bro, susuportahan sana si Terence. Tumayo siya at tumawa, ang kapatid kong si Darwin ay hindi taong takot sa kamatayan. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, mamamatay ka na. Gayunpaman, naniniwala akong babalik ang boss na iyon para ipagtanggol ang hustisya para sa akin. Boss, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, si Darwin, para magbantay, tiyak na hindi maglalako ang mga taong ito. Ano pa bang maipagmamalaki ng isang traidor? Hindi maiwasan ni Jerwin na tumingin ng may paghamak kay Darwin bro. Hindi siya nang ahas na magalit ng direkta kay Terence, kaya ang tanging nagawa niya lang ay ilabas ang galit niya kay Darwin bro. Sa kasamaang palad, si Kuya Darwin ay isa pa ring eksperto sa foundation, kaya narinig niya ang bawat salita ng mahinang ungol na iyon. Agad siyang tumitig at sumigaw, Jerwin, anong sinasabi mo? Naghahanap ka ba ng gulo? Palagi akong nasasakupan ni Boss Terence, biro lang na tawagin akong traidor. Halika rito, hindi ko pinaglalaroan ang posisyon ko bilang direktor. Nanlamig ang katawan ni Jerwin habang nakangiti. Hindi, Direktor Darwin, mali ang narinig mo. Wala akong sinabi. Hindi pa kasama rito si Terence, kahit umalis na si Terence sa karaniwang mundo, hindi pa rin maglalakas loob ang isang Jerwin na saktan ang kapatid na Darwin. Alam niyang isa lamang itong maliit na hipon sa paningin ni Terence. Wala siyang pakialam kung gaano karaming gulo ang gagawin niya kapag hindi siya nagalit, ngunit kung lalagpasan niya ang hangganan ni Terence, papatayin siya ng walang awa. Higit sa lahat, siya ang commander ng Central, at kung papatayin siya ni Terence, walang mag-iisip na maghiganti sa kanya. Isa pa, hindi pa nagsisimula ang plano niyang mabuhay muli, at kung mamamatay siya ngayon, tuluyan na siyang patay. Kailangan niyang tiisin ito kung kailan niya kailangan. Agad na naramdaman ni Brother Darwin ang pag-relax ng buong katawan niya. Mukhang hindi naman masama ang makabalik sa Central. Dahil nasa likod niya ang boss, hindi lang siya maglalakas loob na patayin ng mga nasa Central, kundi kailangan din nila siyang protektahan ng mabuti. Ikaw ang tinutukoy ko. Ano ang pangalan mo, Snowsword? Ang tagal na ng boss at hipag natin dito, tapos wala ka man lang tsaa. Hindi ako direktor na walang pakialam sa kahit ano. Kahit maliit na bagay lang yan, hindi ako pwedeng maging pabaya, di ba? Bilasan mo at magtimpla ka ng tsaa. Turo ni Brother Darwin kay Janfeng at malakas na binatikos. Kahit isa siyang fox na sinasamantala ang lakas ng tigre, kailangan niya pa ring ipakita ang lakas niya. Ikaw. Galit na galit si Janfeng, ngunit nilunok niya ang ikalawang kalahati ng kanyang sinasabi nang makita ang bahagyang ngiti ni Terence. Wala siyang pagpipilian ng 5 elemento na intensyong pumatay ay nasa katawan pa rin niya at hindi pa nawawala. Masyado itong masakit para sumiklab paminsan-minsan. Kahit ang mga suntok ni Gusion na nagpamukha sa kanya bilang isang patay na aso ay hindi kasing nakakatakot ng 5 elemento na intensyong pumatay ni Terence. Hindi niya alam kung kailan ito tuluyang mawawala. Ano ka ba? Hindi ka ba kumbinsido? Kung hindi ka kumbinsido, sabihin mo lang. Nakikinig ang kapatid mong si Darwin. Matinding tinitigan ni Brother Darwin si Janfeng. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya kasaya. Sinong cultivator sa yugto ng pagtatatag ng foundation ang maglalakas loob na pag-alitan ng isang misteryosong cultivator sa yugto ng ascension ng kasing lakas ng ginawa niya? At ang cultivator na iyon sa yugto ng profound ay tanging pidgel lang ang dila at hindi magsalita. Muntik nang magtamo ng panloob na pinsala si Janfeng dahil sa pagpipigil ng kanyang galit.
Iba ang mabuli sa Central, pero kahit isang taksil na tao sa Central ay naglakas loob na magpakita sa kanya ng saloobin. Anong profound stage? Anong walang kamatayang katawan? Lahat ng iyon ay kalokohan. Napabayan kita, magpagawa ka agad ng tsaa. Umarte si Kimi na parang hindi niya nakita ang mayabang na ugali ni Kuya Darwin. Kalmado niyang sinabihan ang mga tao sa base na magpadala ng tsaa. Bagamat inuutusan niya ang talim ng espada ng nyebe na gawin ang ilang mga gawain, hindi ibig sabihin nito na magagawa rin ito ni Kuya Darwin. Tutal, ang talim ng espada ng nyebe ay isang mahalagang yaman ng sentro, at kinakailangang protektahan ito sa mga kritikal na panahon. 5,780. Hindi naglakas loob na tumugon si Janpeng sa ilalim ng matinding titig ni Terence. Sumanghal lamang siya at tumalikod, nagkunwaring hindi niya narinig ang mga sinabi ng kapatid na Darwin. Gayunpaman, palihim siyang sumumpa na kapag lumakas siya, maging ang mga tao ni Terence o ang mga tao ng Central, lahat sila ay mamamatay. Madilim din ang mga mukha ni na Jerwin at Polong, ang kilos ni Darwin ay nagpapakita na wala siyang pakialam sa kanila. Sa isang iglap, ang ilang taong ito ay may naisip na parehong kaaway sa kanilang mga puso. Natuwa si Kimi na makita ang ganoong epekto, kaya hindi na siya nakialam sa mga kilos ng kapatid na Darwin. Hindi lang iyon dahil sa takot siya kay Terence. Matagal nang sinasaktan ni Kimi ang tatlong general sa ilalim niya. Kung magagamit niya lang ang mga kamay ni Kuya Darwin para pagdugtungin ang mga ito, tiyak na magiging maganda ang ani nito. Inaprubahan ng mga panukala ng magkabilang panig, at matagumpay na napirmahan ang dalawang kasunduan. Nakuha ni Jenny ang impormasyon tungkol sa wormhole mula sa sentral. Pagkatapos ng paunang verifikasyon, dapat ay totoo ito. Ang mga negosasyon sa pagkakataong ito ay halos matagumpay na natapos. Boss Terence, huwag kang mag-alala. Ako, si Darwin, ang nasa gitna, hindi ko hahayaang magdulot ng anumang gulo ang mga taong ito sa iyo. Tinapik ni Darwin ang kanyang dibdib at nangakong. Mananatili siya rito at sisimulan ang kanyang trabaho bilang direktor ng sentro pagkatapos bumalik ni na Terence at Jenny. Bagamat hindi ka pinangangahas na hawakan ng mga lalaking ito, kailangan mong mag-ingat. Ayokong makarinig ng balita na nasugatan ka, sabi ni Terence, ngunit sigurado pa rin siya sa kaligtasan ni Darwin. Salamat, boss. Naiintindihan ko. Nag-aalangan ako kung ano ang magagawa ko dati, pero pinabalik talaga ako ni boss sa sentro. Ito talaga ang pinakaangkop na lugar para sa akin. Mag-ingat ka, boss. Yumuko si Darwin ng may paggalang. Tuwang-tuwa talaga siya. Matagal na pinag-isipan ito ni Terence bago naisip ang planong ito. Mag-ingat ka, Palm. Dinala ni Terence si Jenny sa flying saucer at ikinumpas ang kanyang kamay. Lumipad ang flying saucer patungo sa villa. Pagkabalik niya sa villa, agad na sinimulang pag-aralan ni Jenny ang impormasyon tungkol sa wormhole mula sa sentro. Kailangan niyang malaman ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay magiging masyadong matatagalan bago makabalik sa Skyclass Island at ayusin ang problema. Gustong subukan ni Terence ang pinahusay na automatikong Pogen kung magagamit niya ang mga core nito para gumawa ng mga elixir, makakagawa rin siya ng pundasyon at mga ginintoang core para sa mga tao sa mundo ng mga mortal. Matapos sabihin sa kanila na huwag siyang istorbohin, bumalik si Terence sa kanyang silid at kinuha ang Shenlong Cauldron, at binuksan ang automatic refining device. Lumiyaw sa touchscreen ang pamilyar na nakangiting mukha ni Jenny, at na-update ang teksto sa ibaba. Ang Smart Alchemy System na ginawa ni Jenny para sa kapatid ni Terence v3.0. Pagkatapos makapasok sa system interface, may bagong opsyon na lumabas, ang Spirit Sense Refinement Fire. Medyo natuwa si Terence nang makita niya ito, tulad noong una niyang pinino ang mga elixir. Naisip niya kung paano niya sinubukan ng maraming beses sa napakaliit na mundo, ngunit hindi niya kailanman nagawang pinuhin ang isang kaldero ng mga elixir gamit ang panloob na ubod ng mga halimaw sa dagat. Ngayon, sa wakas ay nagtagumpay na siya. Tunay ngang hindi ito madali. Matapos piliin na gamitin ang apoy ng pagpipino ng Spirit Sense, lumitaw ang ilang maliliit na opsyon. Katulad ito ng mga dating kilalang pagpipino ng elixir, hindi kilalang pagsusuri ng recipe ng elixir, at iba pa.
Binigyan na ni Terence si Jenny ng ilang mga recipe, at nailagay na niya ang mga ito, kaya mapipili na lang niya ang kilalang elixir na pipinuhin. Marami pa ring course na nakuha si Terence mula sa sinaunang martial world, at nagpasya siyang gumawa muna ng foundation level core. Sandali lang po, kasalukuyang gumagawa si Jenny ng script para sa foundation stage golden core ng kapatid ni Terence. Pagkatapos ng mga kalkulasyon ni Jenny, ang paglalagay ng 3 set ng sangkap ng sabay-sabay ay magbibigay sa iyo ng pinakamalaking benepisyo, ngunit mas mainam kung ang mga core ng mga Sea Beast ay magkapareho ng elemento, at ang pagkakaiba sa mga level ay hindi maaaring maging masyadong malaki, dahil makakaapekto ito sa epekto. Mabilis na pumili si Terence ng 3 core na may parehong katangian at antas hindi niya pinagdudahan ang pahiwatig ni Jenny. Kung maglalagay siya ng 3 core na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan, maaaring mabaygo siya. Bukod sa mga core, ang iba pang mga sangkap ay pawang normal. Si Terence ay mayroong malaking imbak ng espiritual na gamot, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Matapos ilagay ang 3 set ng sangkap sa Shenlong Cauldron, pinindot niya ang confirm button. Lumabas sa screen ang mga salitang, analyzing, at mabilis na lumabas ang mga resulta. Nabuo na ang script ng pagpino ng pil para sa pagtatatag ng pundasyon. Ayon sa bigat ng mga materyales, 3 set ng dekalidad na materyales ang nakuha. Ang tinatayang oras ng pagpino ay 1 oras at 25 minuto, at makakakuha ka ng 5 tableta. Pakihanda ang Spirit Sense Pilfire at ipagpatuloy ang paglalagay ng datos. Kung pag-uusapan ng oras, mas mabilis pa ito kaysa sa paggamit ng chi, apoy, at mga halamang gamot para makagawa ng mga ginintoang elixir ng foundation stage. Lubos na nasiyahan si Terence sa paggawa nito ng 5 ginintoang elixir ng foundation stage sa loob ng wala pang 1 oras at kalahati na isang napakalaking hamon. Matapos mabuo ang Spirit Sense Pilfire, nagsimulang mag-focus si Terence sa screen ng tablet. Dahil sa kanyang malakas na spirit sense, ang kurba ng tablet ay napakakinis, halos walang dagdag na pag-ikot at pagliko. Sa wakas, pagkatapos ng 1 oras at 21 minuto, natapos na ang kaldero ng mga ginintoang tableta para sa pagtatayo ng pundasyon. Hindi na kailangang buksan ang takip, at kumakalat na ang mahinang amoy ng tableta. Tapos na ang sesyon ng alchemy na ito. 5 tableta ang na-refine, 2 tableta na may mataas na kalidad, at 3 tableta na may katamtamang kalidad. Natuklasan na ang script ay may posibilidad na magkaroon ng kaunting pagsasaayos. Ang mga pagsasaayos ay automatikong i-adjust sa susunod na sesyon ng alchemy. Kumurap si Terence at ngumiti. Kamangha-mangha talaga si Jenny. Ang mga automatikong aparato ng alchemy ay nagiging mas matalino. Karaniwan lang ang kalidad ng 5 foundation stage golden elixir, kaya hindi naman masyadong nag-alala si Terence. Matapos itabi ang mga ito, naglagay siya ng 3 pang set ng mga materyales at naghanda para sa pangalawang pagkakataon. Dahil hindi pa sapat ang unang pagsubok, kailangan pa niyang gumawa ng ilang beses pa, syempre. Maghihintay muna siya hanggang sa maging perpekto ang script bago gumawa ng iba pang mga elixir. Wala nang masyadong iba pa si Terence, pero marami siyang mga materyales. Sa pangalawang pagkakataon, mas gumanda ang kalidad ng pundasyon, at nabawasan ang oras ng halos 3 minuto, ngunit mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Kaya hindi tumigil si Terence kahit 1 segundo at nagpatuloy sa ikatlong pagkakataon. Sa wakas, binawasan niya muli ang oras ng 2 minuto at gumawa ng 5 supreme grade special grade na table task. Ang ganda! Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na pills para mag-level up sa foundation stage, at dapat ay makahanap na tayo ng sapat na Sea Beast core sa Sky Class Island bilang pangunahing sangkap. Tumango si Terence sa sarili, kuntento. Itinabi niya ang foundation course oras na para gawin ang golden core. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.